May bagong challenge ako ngayon na napapansin sa TikTok. Meron na ngang iba na ina-upload sa Facebook. Ang tawag nila doon ay, I don't understand. Let me ask my seatmate, or I don't understand. Let me ask my classmate. Where yung ating mga kabataan po ay nag-a-upload ng videos nila that while yung teacher nila ay nagdi-discuss o kaya merong pinapagawa sa kanila, they take videos of themselves or their classmates na iba yung ginagawa. Yung iba nagsa-cellphone, yung iba natutulog, yung iba nagme-makeup, basta anything unrelated to the task that the teacher has given. Ngayon, what is my reaction as a teacher? Natural, if it happens to my class, if it happens in my class, I would not be happy about it. Pero, on the other hand, kung titingnan ko siyang mabuti, I am going to take it as a challenge. Kasi, nagbabago na po ang panahon. It can be a challenge on my part na baka kailangan kong mag-upgrade ng technique, ng strategy, kung paano ko i-engage o kung paano ko ma-encourage yung mga estudyante ko na mag-engage sa discussion or mag-engage sa task at hand. So, karamihan po sa nag-a-upload ng challenge na yan, naglalaro ng ML, yung iba naglalaro ng ibang mga online games, yung iba naman nagbabasa ng online novels, ganun. So, which means na napakalaki ng bahagi ng gadgets sa buhay ng ating mga kabataan. So, as a teacher, bakit kaya hindi ko gamitin yung gadget na yan, yung cellphone na yan, na hindi mahiwa-hiwalay sa katawan ng aking mga estudyante? Bakit hindi ko yan gamitin? Para mapabilis ang kanilang pagkatuto at para mas mapagaan ang aking pagtuturo. Pwede naman. There are a lot of educational applications that I can use as a teacher to make my task, to make my work a bit lighter. At kapag pinapagamit natin ang mga bata ng gadgets sa ating klase, ibig sabihin, we are also teaching them to use their devices responsibly. So, para po sa mga guro na katulad ko, na hanggang ngayon ay galit pa rin sa cellphone na ginagamit ng mga bata sa klase, I would like to tell you again, baka narinig na ninyo ito, na yung gadgets na yan are the tools of their generation. Parang sagwan nila yan sa kanilang buhay. Na if we are not going to teach them the right way to use those devices, so ano bang pagkakaiba natin sa kanila? So wala din. So we are teachers, and it is our responsibility to take on the challenge of teaching them media and information literacy. So, dapat tayong mga guro, dapat tayo hindi nagpapahuli sa anuman yung mga bagong kalakaran, lalong-lalo na sa teknolohiya. Dahil ang ating mga kliyente po ay mga kabataan, mga bata po. So, natural sa mga kabataan ang maging curious about new trends. So, tayo dapat na mga teachers, we should also learn to adapt to these changes. Hindi tayo dapat magpahuli. So, for example, ako, I am almost 51. By April, I will be 51. Ngayon, pwede kong sabihin na matanda na ako. Kayo na lang mga bata pa, kayo na lang gumamit ng mga ganito at mga ganyan. But then, I realized that there is still 10 to 15 years for me to be in the service. Ngayon, kapag hindi ko ini-improve ang sarili ko when it comes to technology, ang bilis pong nagbabago, ang bilis na nag-i-improve. Alam ko naman na nakapagpapagaan sa aking trabaho ang teknolohiya. Ngayon, kung hindi ako gagamit, kung hindi ko tuturuan ang aking sarili, kung paano yan gamitin, sarili ko lang din ang aking pinapahirapan. Dahil
malaking tulong yan para sa akin. Now, on the other hand, sa mga bata na gumagawa ng kabulastugan habang nagtuturo si teacher, do you really think na malaki ang nabawas sa pagkatao ni teacher dahil sa ginagawa ninyo? Now, of the videos that I watched, iilan lang din naman yung binivideo nila eh. Out of 40 or 50 students, isa, dalawa o tatlo lang yung mga nagpapasaway na binivideohan talaga. Hindi din natin masisisi itong mga batang ito why they allow themselves to be taken videos of, dahil alam na natin, yung mga kabataan natin ngayon, marami sa kanila ay kulang sa pansin. Nagpapapansin sila at ang pinakamadali na paraan para sila ay mapansin is through social media. So kapag nag-viral sila, sikat sila kaagad. Ayun. And they do not realize na sa kanilang ginagawa, hindi po yung teacher ang napapasama. Sila po yung napapasama. So, ano ba ang percentage ng mga bata na natutulog, naglalaro ng gadgets, or nagme-makeup, or naghaharutan, o ano-ano pa mang kabulastugan yan ang ginagawa sa classroom? Na kung titingnan natin, pinakamalaki na yung 10 to 15%. The 85%, no? The 85% at the minimum are still listening to the teacher and doing their task religiously. Yan ba? Now, ako as a teacher, magpapa-apekto ba ako doon sa 3, 4, or 5 na nanggugulo sa aking klase? Alam ko naman na mas marami yung nangangailangan ng aking serbisyo. So, sometimes kahit napapansin namin na merong mga ginagawang milagro yung iba sa aming mga estudyante, sinasadya namin na hindi muna yon pansinin dahil ayaw namin na masira yung mood ng klase, ayaw naming maputol yung discussion dahil alam namin na mas marami yung nakaka-appreciate, mas marami yung nakaka-relate, mas marami yung nangangailangan ng aming serbisyo. Now, for the students out there, please remember this. Your parents are investing on you. The government is investing on you. Yung iba nga sa inyo, nilalagay pa sa 4Ps para matulungan kayo na makatapos ng pag-aaral upang mabago yung takbo ng inyong mga buhay. Now, hindi po yung teacher, hindi po si DepEd, hindi po si DSWD ang nadedehado kung hindi ninyo sineseryoso ang inyong pag-aaral. Dahil kayo mismo ang tinutulungan. Ngayon, kung kayo gustong tulungan ng napakaraming tao, tapos kayo naman ang hindi nagpapakita ng pagtulong sa sarili ninyo, then, in the end, doon sa unahan, kung hirap ang buhay, then, maybe, when you look back to this day, doon ninyo matatantya na yung mga pinagagawaan nyo pala ay hindi maganda. But by then, it will be too late. Dahil the damage has been done. Now, so ngayon, babalikan natin yung trend. Babalikan natin yung video trend. I don't understand. Let me ask my seatmate. Ngayon, maganda ba? Nakakasikat ba yung paggawa ng mga ganon? Try to ask yourself. Baka nagpaplano pa kayo na mag-upload ng video na ganon. So anything that you do para po magmukha kayong, ano ba yan? Cool. Hindi po nakaka-cool Lumalabas po na kayo makulit.